Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ready na yung ating Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang fifth SONA. Yan mga kababayan, fifth SONA, State of the Nation Address, July 27, 2026. Na ang sabi, may pasabog yung ating Pangulong Bongbong Marcos, earth-shaking na babanggitin yung ating Pangulo. Earth-shaking, may pasabog, kaya abangan po natin 4 o'clock in the afternoon. Kaya siguro si Alan Peter Cayetano, nagpa-interview kanina sa mainstream media, hindi daw siya mag-attend ng fifth SONA. Yan breaking news. Senator Alan Peter Cayetano, hindi dadalo sa SONA. Protesta ni Cayetano, hindi dadalo sa si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa ikalimang State of the Nation Address ng ating Pangulo ngayong Lunes. Paraan daw niya ito para magprotesta laban sa niya gumuguhong demokrasya. Magmomonitor na lang daw ang senador. At nagdamit itim, mga kababayan yung magkapatid. Yan dumating na siya sa Senado. Mga kababayan, yung magkapatid, si Alan Peter Cayetano at saka si Pia Cayetano, nakaitim at nakapink ng pambaba. Si Alan Peter Cayetano, pure na itim bilang simbolo ng kanyang protesta. Ibagay naman yung itim sa inyo po kasi maitim ang budhi ninyo. Tulad ng amo ninyong si Sara na nasa hindi mag-attend kasi nasa paglakwat nasa pagbakasyon. At ang bagay po sa inyo, praktisin na ninyo yung damit ni Marcoleta, orange, na may litrang P. Peter. Alan Peter. Para makumpleto na yung BGMP. Bong Revilla, Jinggoy, Marcoleta, Peter. BGMP. Kaya siguro niya Mr. Maravillas hindi mag-attend kasi baka mabanggit yung Taguig saka yung Caldero. Siyempre, mga kababayan, maglalabas ng progress report, magre-report yung ating Pangulo doon sa issue ng flood control kasi yun na inaabangan. Yung SONA niya, yung resulta na ng SONA na maya naman kayo, and afterwards yung investigasyon. Yung ini-expect mga kababayan ng mga tao, madadagdagan pa. Yung mga tinatawag na big fish, mga kababayan, may mga nakulong ng mga big fish. Pero may mga nakalalaya pa. Di ba? Hindi pa nakakasuhan pero nasa case build-up doon sa mga big personalities. Ngayon, biglang pumutok yung issue sa Caldero at saka yung sa Taguig. Baka mabanggit kasi, kaya magmomonitor na lang daw siya sa SONA ng ating Pangulo. And afterwards, magka-counter SONA din siya. Sabayan mo na lang yung SONA mamaya habang nagsusuna yung ating Pangulo, nagla-live selling ka din. Kaya lang siyempre, wala man na manonood sa yung marami. Mga DDS lang siguro. Mas marami pa rin siyempre manonood sa makabuluhang SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama po. Abangan po natin mga kababayan. Andang-anda na yung lahat. Na ang sabi, yung SONA ng ating Pangulo, mas simple daw yung style lang yung SONA. Marcoses to embrace simpler SONA style. Sabi po dito sa report ng Manila Times. At ang sabi ni Yossi Castro, mga 1.5 hours siguro yung haba ng magiging speech ng ating Pangulong Bongbong. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, siyempre, yung sa impeachment pa rin. Kasi si Sara, mga kababayan, ay nandun sa Europe, nasa pagbakasyon, abang after nitong SONA, diretso na uli yung sa impeachment. At sabi ni Sara, hindi siya magre-resign. Kasi that is, betrayal daw yung pag-resign niya in case. Ang betrayal po, yung ginawa ninyo, na pagbabanta sa ating Pangulo at saka yung paglustay
yung ang betrayal o public trust. Pero kung kayo mag-resign, ang ibig sabihin niyan, ayaw na ninyong harapin yung inyong betrayal. Di ba? Pero sabi ninyo, hindi kayo magre-resign. Anyway, mag-resign kayo, hindi mag-resign, tuloy ang impeachment. Di ba? Tuloy ang impeachment trial, mga kababayan. So, ang tanong ngayon, makakatakas ba? Can Sara escape impeachment and accountability by resigning, mga kababayan, before her financial records are made public? Yan ang tanong ngayon ng marami sa ating mga mamamayang Filipino. So ang pag-resign, mga kababayan, sa pwesto, possible pag-resign kung maisipan ni Sara, kasi puro baliktad ang sinasabi niyan. Pag sinabing bloodbath, walang bloodbath. So malamang pag sinabi niya hindi siya magre-resign, magre-resign. Sa pwesto ay pinagkagagasgas na, mga kababayan, ito na estilo ng pagtakas kapag nahuli na sa akto. In case siya po mag-resign before na mabuksan yung kanyang mga financial records. Hindi po siya pagpapakita ng delikadesa, kundi isa po siyang desperado, mga kababayan, na pag-amin na hindi niya kayang ipaliwanag ang nawawalang bilyon-bilyon na pondo ng bayan. So kailangan siyang tuluyang litisin. Anyway, yun naman po yung promise ng prosecution, na yung ilalaban nila. Kasi yung prayer nila, mga kababayan, is not only removal, kundi perpetual disqualification from holding any public office, mga kababayan. So kailangan siyang tuluyang litisin, kundinahin, at habang buhay na ma-disqualify po sa gobyerno. So sa tanong na kung pwede niyang takasan, ang direktang sagot, hindi po niya pwedeng takasan ang pananagutan po sa batas sa pamamagitan ng pag-resign at obligasyon ng impeachment court na tapusin po yung trial. So ang pag-resign, possible na pag-resign niya in case pag-alis lang sa posisyon, hindi ito kapatawaran o absolute pardon sa krimen, mga kababayan. Kung ang isang empleyado po sa bangko ay nagnakaw ng pera at biglang nag-resign, hindi naman po ibig sabihin noon ay libre na siya at hindi na pwedeng makulong o i-blacklist sa ibang kumpanya. So, di ba, mga kababayan? Hindi pwedeng ganon. Ganon din po sa gobyerno. So, ano ang batayan nito sa batas, mga kababayan? Sa ilalim ng ating konstitusyon at ng batas sa korupsyon, yung plunder at saka graft, ang pananagutan po ng isang opisyal ay nakatali sa oras kung kailan niya ginawa ang krimen. Hindi kung kailan siya umalis sa pwesto. So, ang tanging pwedeng mawala, mga kababayan, sa pag-resign ay ang pampolitikang proseso ng pagpapatalsik o yung removal. Pero ang parusang habambuhay na disqualification sa gobyerno at ang kriminal na pananagutan tulad ng pagkakulong ay mananatili at pwede pa rin, mga kababayan, na ituloy ng Kongreso at ng Korte. Ngayon, ano yung mga argumento dito? May dalawang panig na legal na argumento, mga kababayan, dito. Ang depensa ng kampo ng Duterte, ang palusot ng mga takot, mga kababayan, sa katotohanan, ang linyahan nila ay napakasimple. Umalis na niya ako sa pwesto, kaya wala na kayong pwedeng gawin sa akin. So ginawa nilang panakipbutas ang batas para palabasin na kapag nag-resign ang Vice Presidente, automatikong tapos na ang usapan at burado na ang kanyang mga kasalanan. So gagamitin nila, mga kababayan, na dahilan ang mga lumang kaso sa kasaysayan para sabihing wala nang kapangyarihan ng Kongreso na ituloy ang paglilitis dahil wala na silang patatalsikin sa pwesto. So ito po ay napakarupok na argumento. Kung papayagan po ng batas ang ganitong estilo, magiging mabisang formula ito para sa lahat ng mga magnanakaw po sa gobyerno.
di ba? So, magpapakasasa mga kababayan sa bilyon-bilyon na pondo at kapag sisingilin na ng Kongreso ay ang gagawin po, magre-resign na lang para hindi mabuksan ang mga nakatagong bank account. So that will be a very bad precedent po na dapat hindi pa intulutan po natin. Hindi pa intulutan ng impeachment court. Ang batas kasi po mga kababayan ay ginawa para protektahan ang kaban ng ating bayan. Hindi para magsilbing ligtas na daanan ng mga umiiwas po sa pananagutan. So umaasa sila sa lumang interpretasyon na ang impeachment ay para lamang mapatalsik sa pwesto yung impeachable official o removal lang po. So pilit nila mga kababayan na binabaon ang katotohanan na ang impeachment ay may dalawang bahagi sa ilalim ng ating saligang batas. Ang pagtanggal sa posisyon at ang habang buhay na disqualification na makaupo pang muli sa anumang posisyon sa gobyerno. So dito tayo sa ustisya mga kababayan ng prosekusyon at ng taong bayan at bakit dapat tapusin ng Senado ang paglilitis kay Sara Duterte. Hindi pwedeng gawin na exit pass ang isang resignation letter in case na maisipan po kasi sinasabi ni Sara hindi daw siya magre-resign. Pero tingin ko magre-resign mga kababayan kasi puro baliktad siya kung magsalita. Baliktad mga kababayan sa kanyang mga pahayag ang kanyang ginagawa. Ang impeachment court mga kababayan, hindi lang para isang kumpanya na kapag nag-resign ang empleyadong nagnakaw, ayaan na siyang umalis na lang. May batas tayo at may obligasyon ng Senado na tapusin ang paglilitis hanggang dulo. So, ang talagang parusa dito yung perpetual disqualification. Ang sinisiguro mga kababayan na hindi na niya muling maluloko ang mga botante sa 2028 o sa mga susunod pang eleksyon. So kung talagang malinis po yung konsensya ng Vice Presidente, bakit siya tatakbo at magre-resign bago pa man mailabas yung mga bank records niya po? So ang taong walang itinatago ay buong tapang na hinaharap po ang paglilitis para linisin ang kanyang pangalan. Ang pagtakas po sa pamamagitan ng pagbibitiw ay ang pinakang malaking patunay ng guilt o pag-aming hindi kayang ipagtanggol ang mga maanumalyang dokumento sa harap po ng publiko. So ayon mga kababayan sa Section 37 ng Article 11 ng ating Philippine Constitution, ang hatol sa mga kaso ng impeachment ay hindi po nagtatapos sa pagpapatalsik lamang. Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office, sabi po sa ating saligang batas. Impeachment shall not extend further than removal from office in disqualification, sabi po. To hold office, any office under the Republic of the Philippines. Dahil magkaiba mga kababayan, magkahiwalay at magkaiba ang parusang removal o pagtatanggal at disqualification, pagbabawal na makaupong muli ang pagkakawala ng posisyon dahil po sa pag-resign ay hindi po nagpapawalang bisa sa natitirang parusa. So may jurisdiction at may legal na tungkulin po ang Senado na ituloy ang paglilitis para formal na ipataw ang habang buhay na disqualification po. Bukod dito, kapag naging sibilyan na siya, automatiko siyang mawawala ng immunity. Kaya mas madali siyang makasuhan po ng plunder. Sa ilalim po ng Republic Act 7080 at paglabag po sa Anti-Graft in Corrupt Practices Act sa ilalim ng Office of the Ombudsman kung saan kulungan ang kanyang hahantungan. Ngayon, simula kasi po nung maupo siya noong 2022 bilang Vice Presidente at naging DepEd Secretary, lumalabas humigit kumulang sa 1.4 trillion na kabuang pundo ng bayan
ang dumaan at tinawakan sa ilalim ng kanyang pamumuno, mga kababayan. So napakalaki, dambuhalang pondo po, 1.3 trillion. Ang nakapagtataka at ang nakapanlulumo dito, mga kababayan, sa kabila ng dambuhalang trilyong budget na yan, wala tayong nakitang malaking proyekto po. Walang makabuluhang programa at walang matitinong pasilidad na naipatayo para sa ating mga mamamayang Filipino. So ang tanging naging maingay at mabilis na nagasta ay ang kanyang controversial na confidential funds na naubos lamang po sa loob ng ilang araw. So ang mga peking pangalan ng mga nakatanggap umano ng ayuda, mga resibong walang pirma, hindi imbento ng kalaban, mga kababayan. Ito ay mga opisyal na dokumentong pilit niyang tinatakasan ngayon sa impeachment trial. So ano yung logic ng ebidensyang ito, mga kababayan? Ang trilyong pondo na dumaan sa kanyang mga kamay ay dapat may malinaw na katumbas na proyekto at pakinabang para sa ating mga mahihirap. Dahil walang naipakitang malaking output pero may malaking notice of disallowance yung Commission on Audit, malinaw na may kailangang ipaliwanag at panagutan, mga kababayan. So ang mga dokumentong ito ay hindi mawawala o mabubura dahil lang sa posibleng pag-resign ni Sara Duterte. Hindi man ito matapos sa impeachment court, ang mga resibong ito, mga kababayan, ang magsisilbing matatag na pako na magbabaon sa kanya sa korte. So ang hindi may paliwanag, mga kababayan, na paggamit niya ng dambuhalang pondo ng bayan nang walang lehitimong liquidation at ang paggasta ng labas sa itinakda ng batas, malinaw po siya na culpable violation of the Constitution at saka betrayal of public trust. Mga mabibigat na kasalanang hindi napapatawad o nabubura, mga kababayan, ng pag-resign o pag-alis sa pwesto. So, isipin na lang natin po ito. Habang ang mga magulang ay nagkandara pa, mga kababayan, sa pagtatrabaho para may pambaon ang kanilang mga anak. At habang ang mga guro natin ay nagtitiis naman sa kakarampot na sahod sa loob ng mga mainit na at kulang-kulang, mainit na sila at kulang-kulang pa na mga silid-aralan. Ito naman po si Sara Duterte ay prenteng humahawak ng 1.4 trilyon na pondo ng bayan. So sa kabila, mga kababayan, ng napakalaking perang yon, iniwan niyang lugmok at walang pagbabago ang sistema ng ating edukasyon. Abang mabilis na nililiquidate ang milyon-milyong pisong pondo ng bayan. Tulad po ng kanyang confidential funds na sa unang ulat, in 11 days ubos, 125 million. So ngayon, oras na para magpaliwanag kung saan napunta ang pera, mga kababayan, ng mahihirap. Ang isasagot niya naman sa taong bayan ay ang pagre-resign at pag-iwas po sa paglilitis. So payag kayo po sa ganon, mga kababayan na estelo. So ang korupsyon ay hindi lang simpleng pagnanakaw. Ito po ay tahasang pag-iba sa kinabukasan ng milyon-milyong Pilipino, batang Pilipino, na nawalan po ng maayos na edukasyon. Dahil napunta ang pondo sa mga kickbacks, sa mga secret holes, secret black holes, mga kababayan. So ang isang leader, mga kababayan, na binigyan ng makasaysayang trilyong budget na pondo ng bayan, pero walang naitulong sa ating bansa. Walang respeto sa pampublikong pondo at duwag kapag pinapanagot na sa ating batas, ay hindi kailanman karapat-dapat na pagkatiwalaan pong muli. So ang pag-resign ni Sara Duterte ay hindi pagpapakita po ng prinsipyo. Ito ay huling hirit ng isang nahuling korap na mabilis na tumatakas, mga kababayan,
bago mabuksan ang kanyang mga financial records. Matapos na magwaldas at humawak ng 1.4 trillion nang walang pakinabang ang masa, hindi siya karapat-dapat mga kababayan sa gobyerno. So may obligasyon ang Kongreso sa ilalim po ng Section 37 ng Article 11 ng ating konstitusyon na tapusin ang paglilitis upang ipataw ang habang buhay na disqualification po. Matiyak na siya mapapanagot, possibly makulong at hindi na muling makapagtakbo upang sirain at pagnakawan ang kinabukasan ng Pilipinas. Yun mga kababayan ang dapat. Importante po yung accountability at importante po na matapos itong impeachment trial. At mapanagot ang dapat na managot. Ganun lang po yon.